Agad niyang inagaw ang punyal mula sa pinuno ng gang at nagpasya na ipakita sa lahat ang tunay niyang lakas. Malaki ang naging dagdag ng relic sa kanyang bilis at lakas kaya't nagawa niyang talunin ang buong grupo ng mga gangster sa loob lamang ng ilang segundo. Matapos niyang nasugatan ang ilan sa kanila gamit ang punyal, nawalan na ng lakas ng loob ang natitira at gusto na lamang umalis at umuwi, samantala sa Siang Gallery ay nakatanggap ng tawag ang babaeng namamahala sa kanyang tauhan, ipinaliwanag nito na bigla na lang naging napakalakas ni So. Tinalo nito ang lahat at ninakaw ang lahat ng yen sa kanilang account at kinuha pa ang estatwa ni Buddha. Galit na galit ang babae at agad niyang inutusan ang kanyang tauhan na bawiin ang estatwa. Samantala ay naglalakad si Su sa lungsod habang pasan ang estatwa ni Buddha at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin dito. Nauna na niya itong dinala sa isang pawn shop kaso sinabi ng appraiser na halos wala itong halaga at gayunpaman ay hindi naniwala si Su. Matapos makita kung gaano kadesperado si Array at ang pinuno ng gang na mabawi ang estatwa, lalo siyang naniwalang may nakatagong halaga ito at ginamit niya ang kanyang appraisal skill at natuklasang may kakaibang bagay na nakatago sa loob ng estatwa. Maingat niya itong binuksan gamit ang kanyang espada at doon niya natagpuan ang isang maliit na bote na puno ng misteryosong likido. Napangiti siya ng malaki dahil napagtanto niyang muntik na siyang magkamali kung naibenta niya agad ang estatwa sa pawn shop. Samantala ay bumalik naman sa gallery ang Detective Kim kasama si Array na nakaposas. Sinabi niya sa CEO ng gallery na nakatanggap ang pulisya ng ulat tungkol sa bentahan ng ilegal na droga sa lugar na iyon. Agad itong itinanggi ng babae at iginiit na puro mga artwork lamang ang kanilang ibinebenta, pero binanggit ni Detective Kim na tigilan na niya ang pagpapanggap dahil natagpuan na ng pulisya ang mga ebidensya sa loob ng kanilang bodega. Nagulat ang babae dahil alam pa ng pulisya ang tungkol sa lihim nilang bodega, kaso mabilis siyang kumalma dahil naniniwala siyang walang dapat ipag-alala at sigurado siyang lahat ng silid sa loob ay protektado ng password. Bigla namang nagsalita ang isa sa mga pulis sa walkie-talkie ni Detective Kim at iniulat na nahalughog na nila ang lahat ng silid sa bodega at nakumpiska ang napakaraming ilegal na droga. Tuluyang nagulat ang babae at sigurado siyang nakalock ang lahat ng silid gamit ang password kaya hindi niya maintindihan kung paano nakapasok ang mga pulis. Bago siya tuluyang arestuhin ay inilapit ni Detective Kim ang kanyang telepono sa kanyang tainga at sa kabilang linya ay si Su, na nagsabing napakabobo niyang hindi man lang binabago ang mga password paminsan-minsan. Pagkarinig sa boses ni Su, agad niyang napagtanto na ito ang may plano ng lahat at galit na galit niyang isinisigaw ang pangalan nito habang siya ay dinadala ng mga pulis at habang naglalakad pa uwi, nakatanggap si Su ng mensahe mula kay Detective Kim na nagsasabing ipapadala na sa kanya ang gantimpalang 10,000 won kapalit ng impormasyong ibinigay niya. Dahil mayroon na siyang panimulang puhunan at nagpasya si Su na umuwi muna, matulog at maghanda para sa susunod na araw dahil doon pa lamang magsisimula ang paghahanap sa mga libingan. Pero pagdating niya ay isang malaking sorpresa ang bumungad sa kanya, isang misteryosong libingan ang biglang lumitaw sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang kanyang bahay at maingat siyang lumapit at narinig niya ang isang ahente ng CIA na si Linda na may kausap. Sinabi ni Linda na maswerte silang wala pang nakakaalam na ang kakaibang estrukturang iyon ay isa palang libingan, dahil dito ay balak nilang pasabugan ito gamit ang mga pampasabog kinabukasan ng umaga upang mabuksan. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Kenshi na isang miyembro ng Japanese Excavation Team, dahil sa kanilang nakaraan at agad siyang tinawag ni Linda na magnanakaw kaso sumagot si Kenshi na huwag na siyang magpanggap na inosente, dahil pareho naman nilang alam ang tunay nilang pakay. Tahimik lamang na nakinig si Su sa kanilang pag-uusap at nalaman niyang plano nilang gumamit ng mga pampasabog para piliting mabuksan ang libingan. Sapat na iyon para napagtanto niyang wala pang tunay na expert na nakakaunawa kung gaano kapanganib ang mga libingan. Para kay So ay magandang balita iyon dahil ibig sabihin, siya ang may pinakamaraming karanasan sa lugar na iyon at biglang nagsimulang kumalat sa lupa ang mga kakaibang pulang marka. Agad niyang nakilala ang mga ito bilang tomb glyphs at ang mga sinaunang simbolong ito ay naglalaman ng mahahalagang impormasyon tungkol sa libingan. Ang sinumang marunong bumabasa nito ay madaling malalaman kung saan nakatago ang pasukan at kung saan nakalagay ang mga bitag bago pa man pumasok sa loob. Habang maingat niyang pinag-aaralan ang mga glyph at biglang nag-activate ang kanyang system, lumitaw ang isang notification na nagsasabing nakakuha siya ng linguistic skill at malaki ang naitulong ng bagong skill na ito dahil lubos nitong pinahusay ang kanyang kakayahang umunawa ng iba't ibang wika.
Dahil dito ay naging madali na niyang basahin ang mga kakaibang simbolo, matapos suriin ang mga inskripsyon ng ilang sandali ay mabilis niyang natukoy ang lokasyon ng lihim na pasukan, wala siyang inaksayang oras at agad niya itong binuksan gamit ang kanyang espada. Sa mismong sandaling tumama ang kanyang pag-atake, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog paitaas at nagbitaw ng napakalakas na shockwave sa buong paligid at agad itong napansin ni Linda at Kenshi. Mabilis silang lumingon sa pinanggalingan ng pagsabog at nakita nilang kusa nang bumubukas ang pasukan ng libingan. Natakot silang mawalan ng pagkakataon kung muli itong magsasara kaya mabilis silang tumakbo at tumalon papasok, samantala ay kalmado lamang na nagpatuloy si Su sa paglalakad sa kailaliman ng libingan. Makalipas ang ilang sandali, narating niya ang isang misteryosong lawa na agad niyang nakilala dahil sa mga alaala mula sa kanyang hinaharap. Alam na alam niya kung ano ang nakatago sa ilalim ng tubig. Kapag naghagis ng isang relic sa lawa at magising ang higanteng ahas na natutulog doon sa loob ng napakaraming taon, hindi na siya nag-atubili at inihagis niya ang kanyang espada sa tubig at biglang nagsimulang umaalon ng malakas ang dating tahimik na lawa. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan na lumitaw mula sa ilalim ng tubig ang napakalaking ahas at iminulat ang mga mata nito matapos ang napakahabang pagkakatulog. Pagkatapos ay sinalubong nito ang bagong bisita bago dahan-dahan na ibinubuka ang napakalaki nitong bibig. Sa loob ng bibig ng ahas ay may dalawang mataas na antas na relic weapon. Tinanong ng ahas si Su kung alin sa dalawang sandata ang nawala sa kanya at alam na ni Su na isa lamang itong pagsubok at sa hinaharap, maraming sakim na Tomb Raiders ang nabigo dahil nagsisinungaling sila at sinabing isa sa mahahalagang sandata ang pagmamay-ari nila, agad silang pinarurusahan ng ahas sa tuwing nagsisinungaling sila. Dahil naaalala niya ang aral na iyon, mahinahon na sumagot si Su na wala sa dalawang sandata ang pag-aari niya at natuwa ang ahas sa kanyang katapatan, pinuri siya nito bago ibinalik ang kanyang tunay na punyal. Mukhang nangyayari ang lahat ayon sa plano ni Su at magalang niyang tinanong ang ahas kung maaari niyang tingnang mabuti ang kanyang sandata, dahil dito ay panandali ang bumababa ang bantay ng ahas at sa halip na tanggapin lamang ang gantimpala. Biglang umatake si Su at agad niyang nabawi ang kanyang espada at walang babala na hinihiwa ang ahas. Napasigaw sa sakit ang higanteng ahas at tinanong siya kung bakit niya ito inatake kahit matagumpay naman niyang naipasa ang pagsubok. Walang pag-alinlangang sumagot si Su at ipinaliwanag niyang wala siyang tiwala sa mga relic. Ang pagpapasa sa pagsubok ng isang relic ay hindi nangangahulugang makakatanggap ka ng patas na gantimpala, palaging may posibilidad na may iba itong balak. Naalala pa niya ang kwento ng isang Tomb Raider na matagumpay na naipasa ang pagsubok ng isang relic, pero kalaunan ay nabaliw at naging isang serial killer at matapos marinig ang mga kwentong iyon, wala siyang balak magsugal ng kahit kaunting panganib. Kung may kahit maliit na posibilidad na pagtataksilan siya ng ahas, mas mabuti nang alisin niya agad ang banta at nagalit ang ahas at mabilis na sumugod sa kanya. Agad namang tumalon si Su ng mataas at malalim na isinaksak ang kanyang espada sa katawan ng ahas. Muling umalangaw-ngaw ang malakas na sigaw ng ahas sa buong silid at kahit malubha ang sugat nito, tumanggi pa rin itong bumagsak at alam ni Su na hindi sapat ang mga karaniwang pag-atake, kaya agad niyang ginamit ang domination technique. Isang napakalakas na enerhiya ang dom alloy mula sa kanyang katawan patungo sa ahas. Muling napasigaw ang nilalang habang unti-unting sinasakop ng teknik ang kanyang kalooban at ang domination ay isang espesyal na kakayahan na nagbibigay daan sa gumagamit na pilitin ang isang relic na sumunod sa kanyang mga utos. Kabaligtaran ito ng affinity na nagpapahintulot sa isang tao na kontrolin ang relic sa pamamagitan ng unti-unting pagbuo ng tiwala, gayunpaman ay hindi rin itinuturing na perpekto ang dalawang paraang iyon. Ang pinakamainam na ugnayan sa pagitan ng isang relic at ng may-ari nito ay tinatawag na compatibility, kung saan parehong nagkakaintindihan ang magkabilang panig at lumalaban na parang iisang nilalang lamang. Madalas itong inihahambing sa ugnayan ng isang bihasang musician at ng kanyang paboritong instrumento. Kahit patuloy na naaapektuhan ng domination ang ahas ay matigas pa rin itong tumatangging sumuko. Buong lakas pa rin itong lumalaban at pilit na nilalabanan ang kontrol ni Su at nang makita niyang ayaw pa rin itong magpasakop, nagpasya si Su na isusugal ang lahat sa huling pag-atake. Mas lalo niyang pinalakas ang kanyang domination technique at idinaan ang buong kapangyarihan nito sa kanyang espada, tumatagos ang enerhiya sa katawan ng ahas dahilan upang paulit-ulit itong mapasigaw sa sakit. Nagpatuloy pa ang labanan ng ilang sandali hanggang sa tuluyan nang maubos ang lakas ng ahas at sa huli,
tuluyang na-exercise ng domination technique ni Su ang ahas at matapos maipasa ang pagsubok sa sarili niyang paraan, opisyal na inangkin ni Su ang ahas bilang kanyang bagong relic. Bilang karagdagang gantimpala, nakatanggap siya ng isang gintong palakol at isang pilak na palakol, agad namang lumitaw ang isang notification mula sa system na nagsasabing muli na namang tumaas ang kanyang kabuuang stats. Sandali niya itong sinuri at nasiyahan siya sa naging resulta ng kanyang isinusugal at di nagtagal, dumating sina Linda at Kenshi sa lawa at dahil akala nila alam na nila kung paano gumagana ang pagsubok, ginaya nila ang ginawa ni Su at naghagis din ng isang relic sa tubig. Ngunit walang nangyari at nanatiling tahimik ang lawa, kaya nagkatinginan sila ng may pagtataka at hindi maintindihan kung bakit hindi nagsisimula ang pagsubok. Hindi nila alam na naipasa na ni Su ang pagsubok at naangkin na niya ang relic. Bago pa sila makapag-imbestiga, biglang nagsimulang lumindol ng malakas ang buong kuweba at lumitaw ang malalaking bitek sa mga pader habang sunod-sunod na bumabagsak ang malalaking bato mula sa kisame. Nang napagtanto nilang gumuho na ang libingan, agad na tumigil sina Linda at Kenshi sa pagsisiyasat at mabilis na tumakbo palabas at nakapagligtas sila sa huling sandali bago tuluyang magsara ang daanan. Samantala sa kabilang lugar, bumalik tayo sa gallery kung saan nananatiling galit ang natitirang mga miyembro ng gang at naaresto ang kanilang leader, nakumpiska ang lahat ng kanilang droga at nawala ang lahat ng pinaghirapan nila dahil kay Su. Isa sa mga gangster na si Naburo ay mahigpit na kinuyam ang kanyang kamao at nangakong pagbayarin si Su sa lahat ng ginawa nito sa kanila, bigla namang tumunog ang kanyang telepono at nagulat siya nang makita na si Su mismo ang tumatawag. Pagkasagot ni Naburo, sinabi agad ni Su na huwag na silang magsayang ng oras sa pagbati at dumiretso na sa pakay, hinutusan niya si Naburo na tipunin ang natitirang miyembro ng gang dahil may ipapagawa siya sa kanila. Ipinaliwanag ni Su na ang susunod niyang target ay ang Midas, ang pinakamalaking lihim na auction house sa buong mundo at matatagpuan ito sa Las Vegas, at naniniwala siyang may mahahalagang impormasyon doon na makakatulong sa kanyang paghahanda para sa mga darating na pangyayari. Kapag nakapasok siya roon ay magkakaroon siya ng napakalaking kalamangan laban sa iba, inutusan niya si Naburo at ang kanyang mga tauhan na dumalo sa auction ngayong buwan, bilhin ang ilang partikular na mga bagay at bantayan ang isang lalaking nagngangalang Jack Kin na mas kilala sa alias na JK. Gayunpaman ay lihim na iniisip ni Su na ang JK ay hindi naman talaga ang tunay na alias ni Ogawara. Mabilis namang sinabi ni Naburo na halos imposibleng makapasok sa Midas at tanging mga napakayaman at makapangyarihang tao lamang ang pinapayagang makapasok doon. Kalmado lang na sinabi ni Su na huwag silang mag-alala sa gagastusin, nangako siyang babayaran sila ng malaki kapag natapos nila ang misyon at pagkatapos sa mahinahon na boses, ipinapaalala niya na wala silang ibang pagpipilian at maaari nilang tanggapin ang trabaho o hayaan nilang bugbugin niya silang muli. Nang maalala nila kung gaano sila kadali na natalo ni Su noong huli, agad na nagpasya sina Naburo at ang iba pang miyembro ng gang na tanggapin ang misyon dahil iyon ang pinakamainam na pagpipilian. Kinabukasan ay naghanda si Su upang ipagpatuloy ang pangangaso ng mga relic. Bago siya umalis ng bahay ay napatingin siya sa kabilang kalsada at napansin ang isang balita na ipinapalabas sa napakalaking screen. Iniulat ng reporter na may naganap na ikaapat na misteryosong pagpatay at ayon sa ulat, sinubukan umanong magpakamatay ng sospek sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili. Pagkarinig nito, agad na naunawaan ni Su na ang lahat ay nangyayari pa rin katulad ng bago lumitaw ang mga libingan sa hinaharap at ibig sabihin, hindi gaanong nagbago ang timeline gaya ng inaasahan niya at habang naglalakad siya, aksidente siyang nabangga ni Kenshi na agad siyang nakilala. Ang pagkakita kay Kenshi sa lugar na iyon ay nagpatunay sa hinala ni Su at kung naroon si Kenshi, malamang na may isa na namang libingang malapit ng lumitaw at napansin din ni Su na may dala itong relic, ngunit halatang baguhan pa ito dahil hindi man lang nito itinago ang aura ng relic at ang sino mang may sapat na karanasan ay madaling makakaramdam nito. Habang galit na sinisigawan ni Kenshi si Su dahil sa pagkakabangga ay biglang nagsimulang yumanig ang lupa, agad na naunawaan ni Su na may isa na namang libingan na nagpapakita at hindi na siya nagsalita pa at mabilis na tumakbo papunta sa pinagmumulan ng pagyanig, determinado na maunahan ang lahat. Kasabay nito ay tumunog ang telepono ni Kenshi at inakala niyang isa lamang itong ordinaryong tawag kaya sinagot niya ito nang walang gaanong pansin, pero isang nakakagulat na balita ang ibinigay ng kanyang kasamahan.
Namataan na raw ang lalaking Koreano na may hawak ng gintong palakol at pilak na palakol. Sa sandaling marinig iyon ni Kenshi ay biglang nagdugtong-dugtong ang lahat at sa wakas ay napagtanto niya na si Su ang misteryosong lalaking tinutukoy ng hula mula pa noong simula.